ng Sabado sa ating lahat at kami po ang Team Atobi. At naririto kayo dito sa ating Farmers Talk Forum as usual. 8:30 na po ng umaga kaya tayo po ay magsasama-sama sa atin pong talakayan. At salamat po sa lahat ng naririyan ngayon na nanonood po sa ating live streaming. Yes. Oh, good morning mga partners. Yes, good morning. Good morning. So, year 2022, hindi pa rin po kami tumitigil. Ano po, ang Team Atobi sa paghahatid ng mga kaalaman. Ito na naman po kami, maghahatid ng munting kaalaman na pakikinabangan ng bawat isa sa atin. At dahil ngayon po ay talaga naman nakikita natin marami ang nawawala ng trabaho, ng hanap buhay, tumataas ang unemployment rate. Of course, yung ating mga kababayang mayroong negosyo, mayroong mga naghihinto at nagsasara kasi ang mga tao wala na ring pambili. Sa madaling salita po, yung mga pinagkukunan po natin ng kita sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating pamilya ay hindi na rin po sumasapat. Kaya nga tama at maganda lang na pag-usapan natin ngayong umaga. Ang isa sa mga simple at madaling gawing negosyo ng ating pamilya, yung mapagkukunan natin ng pansariling pagkain at may panghanap buhay pa. Yes. At yan nga po ang paksa na tatalakayin natin ngayong umaga. Called layer chicken, paano pa itlugin ulit at mapakinabangan pa ng 1 hanggang 1.5 taon. May panghanap buhay ka na, may pangkain ka pa. Oo, yan yung mga called chicken na yan. Yan, makikita na natin yan sa mga tabing daan, sa tabing highway. Karaniwan po yan, nabibili yan more or less mga 325. Yung RTL. So, yung called chicken na yan, binebenta nila ng murang halaga lang. Ayan. Yes. oo. At yung mga nabibili nga natin sa ilang farm na mga called layer chicken is mas maganda po na mapakinabangan natin na gawing hanap buhay at sa halip na mailuto kaagad natin. Or ang pwede naman natin gawin, yung isa ay iluto at yung iba naman ay ating aalagaan. Kasi biro mo nga naman, 1 hanggang 1.5 taon pa natin mapagkakakitaan kasi mapapaitlog pa natin ito uli. Oh yes, tama. Kasi yan, may supply ka na sa pamilya mo at pwede mo pang pangkain. At malaking bagay din na nakakapag-alaga tayo nito ng ganitong called chicken kasi mabibigyan tayo ng tuloy-tuloy na supply ng itlog at pwede pa natin itong maibenta. So, maaaring may mga nanonood sa atin ngayon na nag-aalaga din ng mga paitloging manok. So, matututunan po ninyo ngayong umaga kung paanong posibleng may extend pa natin ng 1 hanggang 1.5 taon pa yung pangingitlog ng ating mga manok at patuloy na maging productive. Napakaganda, no? Pero alam nyo mga partners, merong nanonood din ngayon na talagang bago-bago pa lang, nagkaka-interest, so wala pa silang ganong ideya. Pero gusto nilang matuto at kumita at magkaroon ng sariling supply ng itlog sa kanilang pamilya. Kaya po, para mas maintindihan nating lahat, pati na ng ating mga kasamang baguhan pa lang, ay kailangan nating alamin, ano ba itong pinag-uusapan natin ngayon na called layer chicken? Diyan tayo mag-umpisa. Yes, ano nga ba yung called chicken na yan? Ang called chicken po, yan yung mga pinipili o yung pagtanggal sa mga manok na naghinto na doon sa kanyang pangingitlog or yung desired production niya ay huminto na. So may mga antas ng mga pangyayari kung bakit nagkakaroon ng called chicken. Ano ba yung mga nakaka-apekto dito kung bakit sila nagiging called chicken? Ayan. Oo, kasi nagre-retire sila agad, di ba? Yes, oo. So, bakit ba tayo humahantong na kailangan na nilang maging Mag-retire. called chicken? Oo. Siyempre, unang nakaka-apekto dyan yung edad ng ating mga called layers. Kasi nga, kapag medyo may edad na yung ating mga manok, is yan, nagkakaroon na ng problema sa reproductive system. So, nahihinto yung kanilang pangingitlog. At pangalawa, yung pagmumolting. Kasi kapag nagmumolt yung mga manok natin, so, dyan po nagkakaroon ng stress. Kapag na-stress, so, napipigil din yung kanilang pangingitlog. So, naapektuhan. Oo, at Yes. isa pa dyan, yung nutrition. Kaya ilan ba yung binibigay natin? Kalidad ba yung ibinibigay natin pagkain? Tama yung feeding management at yung water intake nila, kailangan nating subaybayan yung mga yan. So, nakaka-apekto yan Oo. dun sa performance ng ating manok. Kaya nauwi minsan sa pagkakal. At isa pa dyan, yung parasite infestation. Pag sinabi pong parasite infestation, abay talaga naman, lahat na po ng maiisip yung parasite sa labas at sa loob ng katawan ng manok. So kapag sila ay pinutakte, pinamugaran ng mga ganyang karaming mga parasites, loob at labas ng katawan, natural may stress yan. Pag na-stress yan, babagsak ang immune system niyan. Pag bumagsak ang immune system, kasunod niyan, tatabla na sila ng mga sakit. At yan
ang magpapabagsak ng kanilang egg production. At isa pa dyan yung kung hindi maayos yung ating pangangasiwa sa ating manukan, paano naman kung masyado silang siksikan, overcrowded at nagkakatukaan na sila, nagkakaaway-away, nagkakaroon ng injury sa ating mga manok. So talagang mai-stress sila at mapipigil yung kanilang pangingitlog. At higit sa lahat, kapag nagkasakit ang ating mga alagang manok. So mamaya, babanggitin natin yung mga ilang karaniwang nagiging sakit ng ating manok. So para makita ninyo kung paano rin natin mareresolba. Oo, ayan. So, itatanong nyo kung saan ba tayo makakabili ng mga culled chicken na yan. Yung kanina nabanggit ko, yan po ay karaniwang makikita natin sa mga tabing daan, sa highway, o kung meron po kayong mga kilalang malalaking farm na nag-aalaga ng mga ganang layer chicken, kinakal po nila yan, pwede silang magbenta o pwede kayong bumili. Yan po ay nagkakahalaga. Nag-range po yan normally ng mga 75 pesos to 120 per head po yan, hindi per kilo. Pero yung iba, binebenta nila per kilo. Ayan. oo. Kasi kung bibili tayo ng yung mga ready to lay, dumalaga, na saka natin paitlogin, lalo na kung magsisimula pa lang tayong maghanap ng pagkakitaan, baka hindi natin kayanin ang budget. Oo. Kasi At saka, magkano? 300? 325. Nako. O kaya minsan wala ka pang mabili. Mhm. Ayan. Pero yung culled chicken na yan, yan po ay napapakinabangan ng isang mag-aalaga ng 1 taon hanggang 8 buwan. Yan, normally, yan yung po yung mga kinakal na chicken. 1 to 1.8 years. Yes, oo. Okay. Normally, ganun po. So, kung nagsimula ka sa sisiw, hanggang doon, tapos magre-retire na, karaniwan. Oo, pero depende yan sa stray. Meron naman nagkakal ng 1.5 years or 1 taon hanggang 5 buwan. Oo, isa't Ayan. kalahati. So, ganyan po normally, nagre-retire na manok at kinakal. At yun ang nabibili natin sa murang halaga. Oo. Yan ang tatargetin natin na bilhin, alagaan, at muling gawing produktibo o mapakinabangan sa pag-iitlog para meron tayong supply ng itlog araw-araw. Yes. no? Yes, Meron oo. tayong may bebenta pag may lumabis, meron na tayong hanap buhay. So, yan po ang target ng Team Atubi na sana ready na kayo ngayon. Tatargetin natin ngayon ang mga sistema, teknik, paraan para po naman mapakinabangan pa natin ng 1 hanggang 1.5 taon na dagdag ang produksyon ng ating mga alagaang manok. Ano kaya ang dapat nating gawin? Una nating gagawin dyan is bibili muna tayo ng ating aalagaan culled layer. Tama? So sa pagbili natin, syempre titignan natin yung kanyang mga katangian. Ano ba yung mga physical na katangian ng isang culled layer, yung may kapasidad pa para mapaitlog pa natin ulit. So unang natin titingnan dyan is yung kanilang mga palong. So dapat ang palong nila ay medyo malalaki pa, malapad, mamula-mula especially. At as much as possible, medyo nakatayo pa. So bakit mahalaga ang itsura ng palong? Kasi dito nagre-reflect yung kalagayan ng kalusugan ng ating mga manok. Kung mapusyaw na yan o maputla, maaring may sakit na itong manok na ito. Or baka puno na ng bulate yung katawan nito at naagawan na ng nutrisyon yung katawan ng manok. So, iwasan natin pumili ng maputla. So, dapat mamula-mula. Aside from that, titingnan natin yung kanilang mga mata. Oh. Dapat, syempre, yung maliwanag, masigla, yung alert patignan. May kulay ba na dapat makita sa mata? Yung sa palibot ng mata, dapat, mapusyaw at hindi madilaw. At ganun din sa kanilang mga tuka. Dapat mapusyaw din ang kulay at hindi madilaw. Lalong-lalo na sa kanilang mga paa. Dapat ang titignan yung kulay ay mapusyaw din at hindi madilaw. Bakit ba natin lagi sinasabing hindi madilaw? Oo. Kasi itong yellow pigmentation, itong dilaw na kulay na ito sa kanilang parte ng katawan, yung yellow pigmentation na nanggagaling sa nutrisyon, ay nakukuha ng inahin at hindi napupunta sa yolk ng itlog na kailangan na dapat dun mapunta Dapat dahil magamit. dapat magamit dahil yun na inilalabas nila araw-araw at yun yung pakikinabangan natin, yung itlog nila. So kung dun lang napunta sa katawan ng manok, so paano pa yung inaasahan nating produksyon? So dapat mapusyaw para masiguro natin na yung talagang sustansya or yung nutrition na binibigay natin dun mapupunta sa itlog na kanyang ilalabas. So, dapat ganun ang katangian na hahanapin nila, di ba? Oo, at Minsan, saka isa pa dyan, dapat maputi at least muna yung mga balahibo. Yun. Kasi pag yung mga talagang medyo matatanda na, mapapansin mo yan medyo madilaw na rin at Tingnan medyo natin. madumi. Ayan, Ayan. oo. Kasi nakikita nyo sa screen, Oo. talagang malinis-linis pa yan. Oo. Oo.
At isa pang mahalaga din na titignan natin, yung kanilang sipit-sipitan o isa may bandang puwitan. Kasi dito yung parte na doon lumalabas yung kanilang mga itlog. So dapat as much as possible, malapad. At yung lapad nito ay magkakasya yung 3 hanggang 4 na daliri ng kamay natin. So kung ating susukatin. Para siguro natin na may malaki pa yung kapasidad niya na maglabas ng itlog na kahit malalaki, kayang-kaya niya. Oo. O saka karagdagan na rin, syempre yung cloaca na tinatawag. At least po, medyo malawak pa o gantong hindi masikip. Yung puwitan kasi nila, pag Oo. tinignan nyo sa likod, para sa mga baguhan lang po, pero yung dati na alam na yan. May guhit yan Yan yung pinaka-puwit niya, di ba? Oo. Lalabas ang dumi tsaka itlog. Ngayon, yung sinasabi mo, tama yun Pag nakita nilang Medyo parang nakapikit. parang pout lips na. Oo, nakapikit. Para wala ka lang makita kundi balahibo lang. At least, may kawang po ng konti. Oo. Isa po yung maganda pang mangitlog yan. Oo, kaya yung iba, Miss Rachel, kapag bibili sila ng mga itong cold chicken na to, hihipuin nila at bubuhatin. Kunyari, binubuhat na tinitimbang. Kasi ang alam ng nagbebenta, binibili mo yan para Paluto. iluto. Oo. At syempre, pabuhat nga dyan. Oo, yung mabigat-bigat ng Oo. konti. Pero sabay hipo. Sabay hipo. Teka, ano ba sinusukat nyo dyan sa Oo, likod? at saka hindi, hipuin mo na rin yung dibdib. Oo, may Kasi laman. kailangan medyo may laman, hindi yung may patusok na Hindi makikita mo na. matulis. Oo, may hipo mo na yung buto. Oo. O, yun, medyo iwas-iwasan natin ng konti yan. Oo. So, O, ibig yung lang medyo- sabihin yung mga binabanggit natin, mga partners, para maintindihan ng ating mga viewers ngayon, is hindi pa talaga napakatagal na nag-retire. Oo. Baka kalalabas lang sa farm, yun ang maganda. Ayun. Oo. So actually, dito sa ating office ay nag-alaga tayo, actual na nag-alaga tayo ng mga cod layer chicken. So ipapakita po namin sa inyo. So ito po yung aming alagang cod layer chicken sa ating office. So kung mapapansin ninyo, ayan yung kanilang mga palong ay talagang mamula-mula pa. At yung kanilang mata, masigla, at saka yung balahibo, makikita nyo magaganda pa itsura Actually, nabili namin to sa may parteng Batangas at sabi nung nagbebenta, nung nabili namin ay ang edad nito is nasa 1 year and 8 months na. So talagang matanda na at saka mapapatunayan naman kasi kung makikita ninyo sa itsura nung kanilang mga paa at yung kuko nila ay mahahaba. So talagang matanda na talaga siya. Oo Kita nga, nyo naman yung haba. haba ng Ang hirap lumakad niyan. Oo. Ayan, yung kagaya ng mga nabanggit nating mga katangian, talagang may kapasidad pa siyang mangitlog kasi kita nyo naman yung kulay ng kanyang paa, mapusyaw. Ayun. Yan, maging yung kanilang mga tuka, mapusyaw din. At yung mata nga nila is maliwanag, pati yung palibot ng mata is hindi madilaw. Tapos kita nyo naman kahit na cod na yan is yung kanilang palong, medyo nakatayo pa naman. So talagang kayang-kaya pa. Actually, yung cod layer namin is dalawa talaga yung initlog niyan. Kaso yung isa ay nailuto na, kaya isa na lang yung nakikita ninyo sa Inabutan. video. Oo. At kung napansin nga nila, manipis na yung palong. Mhm. O kasi normally kapag cald talaga yan at pa-retire, makapal na yan. Oo. Mhm. At saka nung buhat nung binili natin na 1 year and 8 months ang edad, hanggang sa ngayon napapakinabangan pa siya na umabot pa ng 1 year and 5 months 5 at months. and counting. Oo, Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Mhm. So, So, ilan- nag-iitlog pa rin. Ilan ng taon na Over service na nga niya? eh. So, mga parang 3.2. 3.3. 3.3. Oo. 3.3. O biro mo, binili na ang edad ay 1 and a half. Yes. 1.5 years. 1.8. 1.8. 1.8. Tapos ngayon, ang 1.5. inaalagaan, 1.5. Oh, 3.3 running pa, hindi pa Oo, running tuminto. pa. Oo. Ganyan po talaga. Magagawa natin yan. Yung tinuturo dito ng Team to be sharing lang po sa inyo. Kung inyong mamarapatin, gawin po ninyo para naman makinabang din kayo na doon sa mga itlog na ito na naiseservisyo pa. Kung alam yan ng mga nag-aalaga ng paitloging manok ngayon, baka hindi nila agad Oo, hindi ka agad nila i-retire kasi sa ngayon, medyo mahal talaga ngayon ng mga RTL. So, ayan po ay isa sa dapat nating gawin. Bumili at tignan ang qualities. Ano pa ang isa nating dapat na gawin? Ang gawin po natin ay ihanda syempre ang kulungan. Kasi pagdating niya, dapat may kulungan na po. Ang kulungan na ihahanda natin ay kahit anong gawa ng materyales na meron sa inyo. Halimbawa, kung marami kayong kawayan diyan, yan na lang gamitin yung materyales. Kahoy, coconut lumber. Ngayon, kung meron naman kayong budget po, ay bumibili kayo ng
battery cages na yung mga wires na yan na nakikita ninyo. So, ang importante lamang po dahil sa paiitlogin natin ito uli. Yung binili nyo, kailangan po pag nilagay nyo sa kulungan, halimbawa, 2 binili nyo, lagyan nyo ng partition. May division sa gitna. Kaya nga may mga battery cages no? So, ibig sabihin ay kanya-kanya muna. Bakit natin paghihiwalayin sa pamamagitan ng partition ng binili nating manok? For example, ngayon 2 piraso. Pwede naman natin pagsama-samahin yan. Actually, labo-labo sila. Yes. No. Kasi pag pinagsama-sama natin yan, ang energy na dapat nila magamit sa pag-produce ng itlog, magagamit nila sa paglakad-lakad, pakikipagsabong dyan sa mga kasama nila, at iba pa. No. Pangalawa is, kailangan natin kasing gawin yung selection. Kasi meron po mga culled layer chicken na mabibili tayo na talagang sira na po ang reproductive system. So, hindi na talaga sila ubra. No? Napakatagal na po siguro dahil nakapag-retire. Ngayon, kung kayo naman ay bumili at itong kulungan na nilagyan natin ng division, monitor nating mabuti kung alin sa kanila ang nangingitlog pa o hindi. Sa loob lamang na 1 buwan, makikita nyo yan. No, napakatagal na 1 buwan. Usually po, 2 weeks lang Yung isa nating kasama na user, si Mr. Roderick Barcenas, ayan. Siya po nag-report sa ating kahapon na yung binili niyang culled layer chicken ay in 2 weeks lang nang itlog na ng 100%. Wow. You see? Because meron siyang mga ginagawang technique at yun ang sasabihin din namin sa inyo sa kabuuan ng ating talakayan. So kapag nilagay nyo ng division, ang itlog ng isang manok na yun, mamomonitor mo galing sa kanya. So yung hindi naglabas ng itlog, ayun po ang ating ititinola. Ayan, kawali na. Ang sagot. Oo. Kawali na po yan. At least binigyan natin na siya ng chance. Pero yung nangingitlog, pwede pa po nating ayusin yan at mas lalong gawing maganda ang porsyento ng kanyang pag-iitlog. At isa pa po, itong division na ito ay kailangan nating gawin hanggat di natin monitor kung sino nag-itlog. Pero pag okay na, pwede nyo nang tanggalin. Oo. Ngayon, itong sinasabi namin sa inyo, ginawa rin dito sa office. Pakita namin sa inyo ang ating pong video. Opo, na kanina nakita ninyo. Pero ito ay battery cage. Opo. Nabibili po yan. Nakikita nyo rin sa mga Shopee, Lazada. Bahala na kayong maganap ng bibilan nyo kasi hindi ho kami nagbebenta. Pati ho culled layer chicken ay hindi po nagbebenta. Ayan. So, ihahawakan po dyan yung pong ginamit na pang-division. Ayan, eto. Ayan. Ayan na pala. Okay. Ayan. O, yan po ang nilagay nating division dyan sa cage. Ngayon, sa gitna nilang 2. Ngayon po, nung mag-itlog na silang pareho, tinanggal na po yan. Kasi alam na natin na capable pa rin silang mag-itlog. Pero nakita nyo naman, may isang itlog doon na sinabi nga ni Rachel ay nilaga na yung isa. Nauna kasi mag-itlog yung isa, tapos later lumabas yung isa. So ayan po, we're just showing you na ginamitan din natin yan ng division. Kung wala po tayong budget, kung ano man ang ginamit yung cage, pwede ninyong lagyan ng alambre lamang. Yung alambre na may lalagay sa pagitan nila dahil hindi naman sila makakahakbang no? So, kayo na po ang bahalang dumiskarte dahil negosyante tayo, may diskarte dapat tayong katangian. Lagyan ng division para meron tayong mapili na dapat nating ayusin. Okay? So, we move to the 3rd step. Kung anong dapat nating gawin. Ang susunod na procedure na ating gawin ay bigyan natin ng technology yung ating mga alagang culled layers. So, ano ba yung nagagawa ng technology? So, katulad po nung nabanggit nyo kanina, kami po ay bumili din ng culled layers. So, nag-select din po kami doon sa binilhan namin. Pero yung nabili po namin culled layers na yon, sa totoo lang, yung paa nun ay medyo madilaw pa. So, ang ginawa po namin, pagdating ng manok dito sa aming office, so, kinondisyon po natin yan, yung ating mga manok. So, ang ginawa po natin is, nilagyan natin ng technology yung kanilang inumin at saka yung kanilang pakain. So, ang dosage na nilagay natin doon sa 1 kilong layer feeds, nilagyan po namin ng 1 kutsarang atobi o 10 grams. Tapos doon naman sa inumin, naglagay tayo ng
isang kutsaritang atobi sa 1 litro ng tubig. So, for 1 week po yan. So, hindi po kami nagtipid dun sa technology, tinaasan namin yung dosage. So, bakit po? Dahil ang technology is nagagawa niya pong ayusin yung mga damaged na cells sa loob ng katawan ng ating alagang hayop. Katulad ng manok, kasi binili nating culled. So, kailangan nating paitlogin yan. So, usually, kapag ka-culled na po yung mga manok, so meron na pong diferensya yung reproductive system niyan. Yung mga internal organs, so naglulus na yung mga tissue niyan, kaya hindi na nakakapangitlog ng maayos. So once po na okay na, nakita nyo na nangitlog na, or kondisyon na yung inyong mga manok, nakita nyo na siyang nangitlog, so pwede nyo na pong babaan yung dosage ng technology. So ang gawin nyo po, sa tubig nyo na lang i-maintain. 1 kutsara sa 4 na litrong tubig, o kalahating kutsarita sa 1 litrong tubig. Napakatipid naman. Yes, Kalahating yun po. Sa kutsarita. tubig na lang po natin ilalagay. So, syempre, naayos na ng technology, na pagana na yung cells, na paitlog na natin yung ating mga manok. Syempre, hindi naman po yan magagawa ng technology na siya lang. Kailangan po, bigyan pa rin natin sila ng proper nutrition o tamang pagkain. Kasi po, yung itlog na nilalabas ng ating mga manok, yung itlog na iniitlog ng mga manok, ay doon din po manggagaling sa magandang klase na ipapakain natin doon sa ating mga alagang manok. Ayun, kasabay nan, ano ba yung kalidad o ano ba yung masustansyang pagkain na sinasabi? Ibig sabihin po, balansyado, tama yung nutrient na ibibigay natin pagkain. So may carbo o energy, may protein, vitamins, mineral, amino acids, at mga iba pang mga additives na pwede nating ilagay doon sa feeds na pakikinabangan ng ating mga alagang culled chicken na yan. So kasabay po dyan yung ating technology. Dahil nakakatulong po yan para ma-utilize lahat ng nutrient na naandun sa feeds na ibinibigay natin para mag-boost yung immune system, kalaki po naan para magkaroon ng maraming antibodies. Kung maraming antibodies ang katawan ng hayop, mas malusog sila, mas madaling mag-produce ng kanilang mga itlog, at isa po dyan, madali silang makarecover kung meron mga pathogens, mga bacteria o viruses na tumama sa ating mga alaga, madali po silang ma-recover, at minsan po hindi pa sila tinatamaan dahil dito, dahil sa mga mataas na antibodies ng kanilang mga katawan. Ayan. So, kumbaga, hindi po basta technology lang. Yes, at saka Oo. bibigyan din po natin sila ng malinis, malamig na tubig. Kumbaga, lagi silang may tubig sa kanilang kulungan dahil tandaan po din natin na ang manok ay walang sweat glands. Oo. So, kailangan nila lagi malamig yung katawan sa pamamagitan ng pag-inom ng kanilang mga tubig. So, ibig sabihin, kapag mainit ang panahon, Yes, ay oo. lagi pong fresh water. Yes, bibigyan niyo. oo. At saka mas doble ang iniinom nilang tubig kaysa sa pagkain. Kung papansinin nyo, kung may mga alaga kayo, inuuna muna nilang uminom ng tubig, tapos kakain Bago sila. sila kumain. Yes, Totoo oo. naman yun. Pero ang problema, bagamat kailangan natin na pakainin sila ng masustansya, hindi basta kung ano-ano lang, dahil paitlogin natin yan. So, kailangan nila ng layer feeds. Yes, Oo. oo. Paano yun, Miss Ana? Kung doon sa lugar na yan, lalo na yung mga malalayong probinsya, hindi po nakakarating ang mga layer feeds. Oo. O wala silang mabili na available na feeds. Feeds, okay. Yan po ay hindi na problema. Dahil po, pwede po natin gamitin yung hog starter feeds. Hog starter feeds po na pang baboy. Mhm. So, kung meron kayong 1 kilo, dagdagan nyo po yan ng kalahating kutsaritang technology o ATOV at 1 kutsarang NBM. So, 10 grams na NBM, 2.5 grams na ATOV. 1 kilong hog. Hog starter mash. Kung Okay. maaari, mash po para mas madali nating haluin. At huwag nyo pong kakalimutan maglagay ng limestone. Kasi po, calcium source po yan. Kung wala naman po tayong limestone, pwede tayong gumamit na eggshell. Ang gagawin po natin doon sa eggshell, syempre, patutuin nyo ng ayos at dudurugin po natin yan. So, Binibilad yan para Binibilad muna ng maganda, yung dry na dry, saka po natin pinuhin kung walang limestone. Kung may limestone po kayo, ang ilalagay natin sa 1 kilo, 70 grams o 7 kutsarang limestone. Limestone. Oo. Kung wala naman po, yung oyster shell na dinurog,
lagyan po natin ng 80 grams. Yun ang pamalit Yun ang pamalit. So, Okay. 1 kilo po yung pinag-uusapan natin na feeds. na feeds. Yan po yung ilalagay natin. Review lang ako ilan yung dami nung eggshell na pinino na dinurog? 80 grams sa 1 kilo o 8 kutsara na Eggshell. eggshell na ilalagay natin. So marami silang choices kasi kailangan yun mga partners, di ba, sa eggshell nung ating egg. Oo, yan. Oo. Kasi nakakatulong po yun sa pagbuo ng shell o nung itlog doon sa ating mga manok. Mhm. So, yan po yung nabinigay naming formulation na yan ay, tested na po yan dahil ginawa po natin yan dito. Mhm. Oo. So yan po ay kailangan nating sundin. Kasi ang target natin dito, paano mapapaitlog ng 1 hanggang 1.5 taon pa yung mga culled layer chicken. Ano yung umpisa natin? Bumili ng culled layer chicken, review lang na nandun ang katangian. Pangalawa, kailangan po itong Kulungan. Handa yung Kulungan. Okay, yung maayos sa kulungan, Yes. okay? Siyempre, well ventilated yan, ha? At pangatlo, kailangan po ng technology. Yes. Okay, para sa utilization ng medicine at ng feeds. Okay, ng nutrients. Ngayon, pang-apat ay Yung magandang nutrisyon. okay. At susunod natin, deworming. Bakit kailangan ng deworming o pagpupurga? O, lalo na yung mga nanonood, yung mga baguhan pa lamang, ano po? Kasi hindi natin alam ang history nung manok na nabili natin, kung anong ginawang pag-aalaga doon sa farm na pinanggalingan nito. Maaari po kasing masyado ng marami ang alaga nito sa loob ng katawan nito, na kaya bumagsak ang kanyang egg production. So, kailangan natin silang i-deworm. Pag nagpurga po tayo, pwede nating gayahin yung ginawa ng office, bumili tayo ng dewormer na 1 sachet, pagkatapos ito ay tinimpla sa 1 galon. 1 galon na tubig ay katumbas ng 4 na litrong tubig. Hinalong mabuti at yan po ang pinainom hanggang sa maubos. Okay, so inubos natin yung 1 sachet sa 1 galon na tubig. So, kailangan natin gawin ang deworming kasi yung mga pasintabi po sa mga kumakain. Medyo tumabi muna kayo at huwag pakinggan yung portion na ito. May mga bulati po kasi minsan ang mga manok na ito na nabibili. So, kailangan nating i-flush out yan. Bagamat ang technology, nakakapag-flush out ng mga parasites na ito, pero hindi niya makukuha lahat yan. So, kailangan katuwang pa rin ang ating mga medisina na katulad po ng dewormer. So, ito pong mga parasites, pag inilabas natin yan, hindi na yan magiging kaagaw sa nutrients na pumapasok sa katawan ng hayop. So, magagamit na ng manok yung sustansya. Yes. Kasi minsan, ang parasites ang kumakain ng sustansya. Oo, kaagaw pa Yes, sila. Kaagaw. So, hindi nga pakikinabahan sa pagitlog yan. Pangalawa, kailangan natin silang alisin kasi minsan nakakarating yan sa oviduct. Yung mga parasites na ito, nagpupunta, nakakagala ba? Nakakapasok doon sa lugar na parte ng katawan ng manok kung saan dinidevelop o binubuo ang itlog. So, pag na-tsempohan siyang naroon, mapapasok siya sa loob na itlog. Kaya minsan, yung mga umiinom ng itlog na sariwa, nakaka-tsempo na merong kumikibot doon. Yun. Hindi natin gusto yung mangyari sa pamilya natin yon. So, kailangan po nating i-dewormer, i-deworm itong ating mga manok at saka isa pa, nakaka-apekto rin yan sa eggshell. Kasi yung mga soft-shelled, yung malalambot na itlog, isa rin pala ang dahilan niyan kasi nga natural dahil nakukuha nung parasites, yung oo. sustansya. So, sa halip na mapunta sa pagbuo ng ating itlog. At higit sa lahat po ay nakaka-apekto ito sa katawan, kalusugan ng manok dahil pwede siyang magkasakit. Pag bumagsak ang kanyang immune system, tatamaan na siya ng lahat ng sakit. So, importante po yan, tandaan natin. Okay. So, kung nasunod na natin lahat ng mga naibigay naming procedure, so, makikita natin ang resulta in 2 to 3 weeks. Actually, matagal na nga yung 3 weeks eh. So, maobserbahan natin kung aling manok yung mangingitlog pa. So, kung meron man tayong makitang hindi mangitlog, walang problema, iluto natin para sa ating pamilya, pang tinola, pang Hindi adobo. talo. Hindi talo. Tapos yung tuloy-tuloy pa yung pangingitlog, syempre, tuloy natin din ibigyan ng magandang layer feeds, plus i-maintain din natin yung technology sa kanilang tubig. So ngayon, depende rin sa quality ng feeds or sa klase ng pakain na ibibigay natin. Kung kinakailangan, ay magdagdag din tayo ng nano-based mix or yung NBM para masiguro natin na napupunuan or kompleto yung sustansya sa kanilang pakain. So,
napakadali lang gawin. Yes. Pagpapaitlog sa mga cowed layer chicken, nabanggit namin sa inyo mga procedure, gawin nyo lamang po lahat. Lalo na yung pagpili ng cowed layer chicken. Doon magsisimula ang lahat. Doon magsisimulan lahat. Huwag kayong, sabi nga, huwag nyo lampasan yung procedure na yan. So, magkakaroon na po tayo ng supply ng itlog sa ating pamilya. May makakain na tayo na alam natin kung paano ito inalagaan at nailabas. At meron pa tayong panghanap buhay. Yes. Magkano ba itlog ngayon? Pinakamura ngayon 5 pesos eh. Wala, dati may nabibili ka pa ng 4, ngayon pinakamura na yung 5. Nako. Parang tama yung cold layers kasi yung itlog niya malalaki. Ayun, Ah, kasi medyo mahal, jumbo. Oo. Large to jumbo po yan. Kaya po, alam nyo, hindi itsura ang pinagbabasehan ngayon sa itlog, timbang. Yes. Oo. Pag nakita nyo ganito, kasi nasanay tayo sa ganun eh. Oo. Ay, ang liit. Ay, hindi ho. Large ho Tinitimbang. yan, timbangin nyo. Oo. Ayan. So, may basihan yan. So, ayan po. Sana po nakapagbigay kami sa inyo ng mga kaalaman na pwede natin pagkakitaan at pagkain ng pamilya. Pero may bonus pa kami sa inyo. Oo. Yun. Ayaw nyo ba no? May bonus. Total, papasok na tayo sa ganitong larangan na pwedeng pagkakitaan, dagdag kita, ay kailangan madagdagan pa ang kaalaman natin para magtuloy-tuloy yung manok na ito sa pangitlog. Ang nakakahadlang lang talaga dyan madalas, pagkakasakit, mga problema sa pag-aalaga. Unang-una po dyan, itong prolapse. So, anong gagawin natin pag ito ang problema? Ang prolapse po kasi, buwa. Pag sinabing buwa, parang tao din yan, may umuusling tumbong, merong umuusling puwerta. Ngayon, dahil ito po namang manok, ang pag-uusapan natin dyan, yung kanyang pinakatumbong. Yung nilalabasan ng dumi, na siya ding nilalabasan ng itlog. Pag ito po ay lumuwa, ito na ang tinatawag na buwa, hindi na bumalik. Nasasaktan po ang mga manok na yan, nai-stress, tapos nauwi pa minsan sa tutukain niya ng kapwa manok, hanggang sa magdugo na yan, hanggang sa mamatay na yung manok. Eh, ikaw man ang tukay ng tukay, hindi napakasakit nun, hindi ba? So, kapag may sugat tayo, nasasaktan tayo, lalo na po itong manok na ito. So, ang dahilan ng iba dyan, paniniwala nila kasi malaki ang itlog, kaya hindi na bumalik. Pero, ang totoo po nun, partly, that's right. Pero kung firm, ang tissues, yung laman na yon, yung parte na yon, ay hindi po magbubuwa yan. Babalik at babalik yan. Parang sa atin, pag tayo po'y dumudumi, bumabalik din po yan pag nailabas na ang dumi natin. Ano? Ngayon, kung manok naman yan, babalik din yan kung firm ang kanyang tissues. Pero dahil yung prolapse, nangyayari yan dahil loose ang tissues. Kaya po, meron naman kayong mga teknolohiya na ginagamit, hindi nyo na magiging problema yan. Basta mag-maintain lang kayo. Isa pa sa nagiging problema ng mga nag-aalaga natin, itong avian influenza. Ano ba itong avian influenza? Ito po ay isang trangkaso sa mga manok na madalas na nakukuha natin doon sa may mga infected na. Kasi virus po ito eh. So kapag yung inyong mga alagang manok po ay napuntahan ng mga ibang hayop na nakakapasok sa inyong farm na may dala ng virus na ito, posible na yung inyong mga alagang manok is mahahawa. So ito po ay nagkakaroon ng lagnat. So paano ba natin maiiwasan po yung ganitong sitwasyon? Unang-una, syempre, iwasan natin yung pagpapapasok ng ibang mga hayop dun sa ating mga alagang manok. So dapat i-monitor muna natin para kung saan ay meron tayong biosecurity na ginagawa. Then sunod po is kailangan nating pataasin yung immune system ng ating mga alagang manok. Paano po? So, i-maintain po natin sila ng technology para kapag ka nagkaroon man po ng sakit or nadapuan ng virus itong ating mga manok na ito, is sa loob pa lang ng katawan ng manok, is itong mga virus na ito ay napapatay na. So, at saka para mas mabilis na makarecover. Kasi kapag ka-maintain to ng technology, yung antibodies kasi ng ating mga manok is tumataas po yan. So, kapag ka mayroong virus, bacteria na pumasok, sila mismo yung naglalaban para mas mabilis na makarecover yung ating mga alagang manok. Yan, ang Ayun. avian influenza. Okay. Okay. Ano Isa pa pang- susunod? Isa pang viral disease na yan, yung NCD na sinasabi o yung Newcastle disease. Ba, malakastilyo Oo, yan. Oo. kasi viral. So, normally pag viral yan ay nakukuha sa hangin. Once na lang hapuyan ng ating alagang manok, magkakaroon na silang ng sipon, ng lagnat. Ayan, yan po yung mga symptoms na nakikita natin kung merong NCD. Pero ang pinaka makikita mo sa kanila yung dumudumi silang dugo. Oh. Merong spot ng dugo at saka kung severe cases na yung mga leg nila nagtutwist.
Ay, Mga oo, gumaganon. nakikita nyo yan sa Newcastle decision. Yun po. So, kung mataas yung resistensya ng ating mga manok, madali sila makaka-recover, lalo na kung meron ng mga iba pang mga vaccine tayo, at Oo. syempre katuwang po din dyan yung ating technology. And the nutrition. yes. Kuya, may iwasan yung mga ganitong disease. Yan. Isa pa sa viral disease or infection ng ating mga manok is yung Fowlpox virus or kung sa Tagalog ay bulutong. Normally makikita nyo nagsisimula yun sa paltos Tapos yung nagsusugat-sugat or yung worst case is talaga nagbubukol-bukol na siya sa parte ng katawan ng manok. Ang nagdadala nito actually is yung mga kagat ng insekto o especially yung mga lamok. Oh. Kaya kung mapapansin ninyo, dun siya lumalabas, dun sa upper part ng kanilang katawan, sa ulo, sa muka, at worst case pa, umaabot sa kanilang lalamunan. At pag umabot yan syempre sa lalamunan, mahirapan na silang kumain, uminom, at Ayun. pati paghinga ay sagabal na. Kaya Yun. pala minsan di natin alam, baka ayaw nilang kumain dahil nasasaktan sila dahil meron na pala sa Yes. loob. Hindi makakain. Kailangan syempre, i-check. So, syempre, kung hindi makakain, how much more pa natin may expect na talaga mangingitlog sila kasi wala nang sustansyang pumapasok sa katawan nila. So, dapat ang gawin natin is iwasan natin na laging basa yung kanilang kulungan or mag-iwan tayo ng mga wet parts sa kanilang kulungan kasi ito yung pamumugaran ng mga lamok. So, iwasan natin na magbabigyan ng opportunity yung mga lamok na to or mag-iwan ng mga container na may tubig na nakatiwangwang lang na pwedeng pamugaran nga ng mga insekto. At iwasan din natin na magsiksikan yung ating mga alagang manok sa kulungan kasi mas madaling maipasa yung bulutong lalo na kapag once na yung isang infected na manok ay may sugat na at nagkakatukaan pa sila, Oo. maipapasa agad yan sa kapwa manok. So, as much as possible, i-separate na natin yung infected na manok para hindi na makahawa sa iba. At syempre, importante dyan yung ating technology para bukod sa mapapataas nito yung kanyang immune system is mas madaling makarecover at maghilom yung mga sugat ng ating mga alagang manok. Actually nga, di ba meron na tayong case ng isang Atobi user na naresolbahan din yung kanyang kaso sa kanyang alagang manok na may Yes, oo. bulutong. Actually, ito sa native chicken niya nakita Pero napakadali na po madali na siyang Isa isuppress. lang naman ang bulutong kahit Oo, anong klase oo, ng di ba? At ito po ay binigyan natin ng ang dosage niya ay 2 kutsarang technology o Atovi sa 1 litrong tubig. So, yun po hanggang 3 days, ayun po, nasuppress na yung bulutong. Oo. To think na nakakahawa po Oo. yan. Oo. Okay, so may solusyon na sa ating mga problema. At isa pa po sa problema din ay yung coccidiosis. Actually, kung may mga parasites na nakikita tayo sa mga bituka, ito naman yung hindi nakikita ng mata. Kasi kung idadaan mo sa microscope, tsaka mo lang malalaman. Kasi napakaliliit pong organismo ito o parasitic organism na ito po'y nakuha lamang sa mga dumi. Yung ipot nila, ipot ng manok, tapos mga maruruming environment, so contaminated din ang mga feeds. So soil, feeds, at saka doon sa dumi. Tandaan po natin. Ang route po o transmission po ng ganitong problema ay mula sa bibig papunta sa bituka. So, doon na sila namamahay. Pag nakapamahay na po yung mga itlog na yan, napasok na doon, dahil nakain, nalanghap, So, pagpasok sa bituka ng manok, doon na siya magmamature, magpaparami, and then sisirain na po niya ang lining nung bituka ng manok. So, anong nangyari po? Thousands of intestinal cells ang napipinsala at nasisira na mga organismong ito na napakaliliit. Pag nasira na po nila yan, hindi na po gaanong makakapag-function ang digestive system ng manok. So, yung mga nutrition na pumapasok dyan, hindi na po nila pakikinabangan, kundi yung mga parasites na yon ang kakain at yung kasama pa nila mga parasites na malalaki. So, ano ang indikasyon na merong ganyan ng manok? Katulad po nung ibang sakit, ito'y nagmamanifest doon sa dugo na makikita mo doon sa kanilang dumi. Doon sa dumi na ito, meron ng dugo, meron pang kasamang mga coccidia. Ito yung mga parasites. So pag nandun na sa dumi yan, naku, mabubuo na naman life cycle once na may makakain yan. Once na merong matuyo yan, liparin, tapos nalanghap na manok, makakapasok na naman sa manok yan. So, kailangan po natin
na gawin yung mga binigay naming tips sa inyo kanina, technique para po doon pa lang sa loob ng katawan ng hayop, yung teknolohiya ay mapapatay na niya yung mga organismong ito. Plus of course, the deworming, wag niyong kalilimutan yan. Isa pa po sa nagiging problema, itong salmonellosis, infection po ito sa gastrointestinal ng ating alagang manok na sanhi po ito ng bakterya ng salmonella. So ito po ay madalas na nakukuha sa mga kontaminadong pagkain, sa mga maduduming tubig na naiinom po nila. So ano po ang indikasyon na may sakit na ganito yung inyong mga manok? Una po, makikita nyo, syempre yung dumi nila meron po yung mga medyo basa-basa. Tapos, yung kanilang mga mata is nagluluha. So, isa po yan sa at nagkakaroon po sila ng lagnat. Ang nangyayari po kapag inahin yung inyong alagang manok, kapag pumunta po ito dun sa ovary nila, so dito nagkakaroon ng problema kasi natitigil yung pangingitlog ng mga manok. At kung hindi man po ay naisasama doon sa itlog, ayun nga nabanggit ni Miss Annie kanina na nakikita natin na sumasama po doon sa kanilang itlog. Yun, kapag karoon na nakikita natin. So, iyan po ay dapat nating iwasan. Paano po? Unang-una, dapat i-check natin yung ating inuman. Dapat lagi po yan malinis. Dapat nililinis natin yan bago natin bigyan ng inumin. Tapos yung kanilang feeds po is tingnan natin, dapat walang yung dumi mga- ng hayop, walang Oo, mga amag na nakalagay Amag, doon. yes. So, dapat iwasan po natin yan. At pangatlo po is, dapat bigyan natin ng magandang nutrisyon yung ating mga alagang manok. Ayan. So, dahil nga po yung nutrisyon is isa sa number 1 na pangangailangan para mapataas yung resistensya nila. At the same time as i-maintain natin ng technology. Kapag may ganyang problema, yung mabinigay ng vet sa atin, sundin natin yun, tapos tulungan ng technology. Kasi yung technology po, kapag once na binigyan natin yan ng mga injections, so na-absorb yan ng hayop, at naipa-flush out po yung mga bacteria, viruses na meron po doon sa ating mga alagang hayop. Okay. At para mapataas din yung resistensya nila, madaling makarecover sa mga sakit. So lumalabas na katuwang natin ang ating mga vet, huwag niyong kalilimutan yan dahil ang mga gamot naman ay mga mahuhusay pong pinag-aralan yan bago ilabas yan. Yes. Talaga nakakatulong yan. Minsan nga lang po nangyayari na yung mismong cell ng hayop ay hindi na ganun ka efficient ang function, so hindi lahat na-absorb. Kaya medyo mabagal ang pagtalab ng bisa. Pero kung katuwang ang gamot, medisina, at saka ang ating teknolohiya ay lubos na mapapakinabangan ng ating hayop at mabilis ang bisa ng mga gamot na ito. Okay. So, isa pa sa bacterial infection sa ating mga manok is yung fowl cholera. So, dito, nakukuha rin yan kapag naka-ingest sila or nakakain sila ng mga contaminated na feeds, tubig, at bawa naka-ingest din sila ng dumi galing dun sa infected na manok kung hindi tayo laging naglilinis. Bukod pa dyan, kapag may mga nakakapasok na ibang mga hayop sa kulungan nila, kung sila man ay nakapagala at may mga predators dyan, nakakapagdala nitong mga bakterya na ito na nagkakos ng fowl cholera. Anong makikita nating sintomas? Ang nangyayari sa may fowl cholera is namamaga yung kanilang mga joints, yung paa, maging yung kanilang wattle or yung lambe, namamaga din yan. Tapos, nagtatai din sila ng matubig. Nag-uumpisa yan sa matubig. Or worst case, nagkakaroon sila ng whitish to greenish na discharge kasama nung pagdumi nila. At, syempre, nilalagnat. So, kailangan secured yung security ng ating mga alagang manok. Kasi isa pa palang makakadagdag na factor dito is kapag nakakain sila, halimbawa nakapagala sila, nakakain sila na isang patay na hayop, na kinainan din na ibang hayop. So, mas prone talaga silang makakuha nitong bacterial infection na to. So, dapat panatilihin natin yung cleanliness sa kanilang kulungan, yung kanilang painuman, pakainan, at iwasan nga natin na may makapasok na ibang mga hayop sa kulungan. At may dagdag ko na lang, mga partners, mga kaibigan, kung mapapansin nyo doon sa mga nabanggit nating mga sakit na ito, ay importante dyan para maiwasan, isa, ayun po namang paglalagay sa kanila sa kulungan. Hindi nakagala, tas malinis ang paligid. Yes. Ayan, ha? At saka yung pagkakaroon ng soft shell, deformity ng mga itlog, iyan po, kadalasan dyan, mahina yung ating mga manok. Kumbaga, may nararamdaman na sila o meron na pala mga sakit yan. Oo. At isa pa dyan, titingnan natin yung nutrition na binibigay natin. Normally po yan, nagkakaroon sila ng nutritional deficiency. Kaya hindi masyadong nabubuo ng shell kasi soft shell siya. At saka,
isa po dyan yung nagkakaroon sila ng stress. Mhm. Kaya katuwang po dyan dapat yung feeding management natin kailangan maganda po. Hindi lang po tayo magsasaling sa feeder ng feeds, tapos dapat kung ang feeder nyo ay pahaba, kailangan igagala nyo yan. Ikakalat nyo kasi minsan may mga manok na hindi nakakakain. Oo. Yan po yung dapat nating i-monitor. Nagkakaroon sila ng stress at iyan po, nagkakaroon sila ng soft shell. So, stress po yan, nutritional deficiency. So, kailangan i-monitor po natin din yung feeding management kalakabit po Mm. na. Kaya mahalaga ang pagiging hands-on. Yes. No, wag nating basta iasa lang sa ating mga tauhan. Kung meron tayo, kailan tayo din Mhm. ay nakakatingin sa ating manok, Yes. ating manukan. Kung meron po kayo sa garahe, kahit maliit lang na lugar, pwede nating gawin to. Pero kailangan po, nababantayan din ninyo para nakakabisado nyo. Malay nyo, later on, itong nagsimula sa maliit, sa loob lang ng bakuran, sa iilang pirasong ulo ng manok na inalagaan, ay lumaki pala ito. At maging pamilya o negosyong pampamilya na. Kaya po itong mga naibahagi namin sa inyo ngayon, nawa, makatulong po sa ating pagdaragdag ng kita sa pamilya at pagdaragdag din ng masustansyang pagkain. So napakadali lang po Yes, gawin. oo. I-share nyo rin yan sa iba nating kapamilya, kamag-anak at kaibigan para lahat tayong mga Pilipino hindi po masyadong maapektuhan ng epidemya. Mhm. Yung mga kakulangan ng pagkain at source of income. Okay, so kung may tanong pa po kayo, welcome na welcome po yan sa Team A2B. Live man ngayon, i-feed nyo na po hanggat maaga. Yes, Ano? oo. Kasi kadalasan kung kailan tayo nagpaalam, may pumapasok Oo. pa. Ngayon na po. Mhm. At pagkatapos ng ating program, pwede nyo pang i-message kami sa ating Facebook. May dagdag natin si Mr. Barcena, siya nabanggit natin kanina. Thank you so much po sa pagbigay sa atin ng feedback na yung kanyang biniling cold chicken, 2 weeks lang agad na ngitlog na ng 100%. Ngayon po, nung magkaamihan daw, medyo bumaba ng kaunti yung pag-iitlog kasi naapektuhan doon sa lamig. Mhm. No? And then, nung binigyan ng proper advice and suggestion ng Team A2B sa pamagitan ng ating nutritionist, ay bumalik na uli sa magandang pag-iitlog ang ating cold chicken. Kita nyo naman at balak pa niyang paramihin na ngayon. Oo. Yes. Siyempre, pag marami na yan, ay pwede mo nang inegosyo. Oo. Hindi mo naman lahat makakain yung itlog sa araw-araw. So, yung excess no, pwede nyong ibenta. So, kung meron pa po kayong nais na matutunan, pwede rin kayong makipag-ugnayan sa aming pong office sa pamagitan ng ating mga social media accounts. Yes po, pwede po kayong tumawag sa mga numero po ng office namin. Ito po, 0939-917-2858 at 0917-540-8887. Ayan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, A2B Nanotechnology. At nariyan din po ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization. So, ito po ay contact point ng mga farmers at would-be farmers. At lalo na po ngayon na ang topic natin is cold layer chicken. Maaaring may mga members po sa group na nagbebenta ng cold layer kung may naghahanap man ng gustong mapagsimulan na pag-aalagaan. So, kung may mga ibang tanong po kayo, pwede rin po kayo mag-post ng inyong mga tanong at may mga members po na maaaring makasagot po sa inyo. Ayan, saka yung YouTube channel natin, huwag nyo pong kalimutan. So, lahat po ng mga episode ng Farmer's Talk, mga ibang videos namin, nung kanauna-unahan pa, i-visit nyo lang po at huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan. O yung mga nanonood siguro ngayon na may alagang manok na paitlogin, hindi pa umaabot do sa calling age, ay nakaisip din sila ng technique. Yes, oo. I-maintain lang po ang mga tips natin na ito para mas mapahaba ang serbisyo ng manok sa pag-itlog sa inyong lugar. Okay? Maraming salamat po sa inyong palaging panonood ng Farmers Talk Forum tuwing araw ng Sabado, 8:30 ng umaga. At don't forget to subscribe para po naman tayo ay laging nahahatiran ng mga bagong pabalita galing sa Team A2B. Yes. And always remember, Team A2B will continue to educate. Share and inspire others! Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang.
Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy na simulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Adobe, Adobe Technology, Adobe, Adobe Technology, Adobe, Adobe Technology, Adobe,